So, ipagpatuloy natin yung binabasa natin, no? So, dito na tayo sa fi taharri Laylatul Qadr. Ang pagsisikap sa Laylatul Qadr. Binanggit dito an Aisha radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashril awakhir min Ramadan wa yaqulu taharraw Laylatul Qadri fi ashril awakhir min Ramadan wa fi riwayatin fil witri min ashril awakhir min Ramadan muttafaqun alaih. Okay, so binanggit dito yung hadith na naisalaysay ni Aisha, kaluguran siya ng Allah, kanang sinabi ang propeta sallallahu alaihi wasallam siya ay nag-iitikaf sa huling 10 gabi ng Ramadan. Hanggat sa kanyang sinabi, hanapin niyo o magsikap kayo sa paghahanap ng Laylatul Qadr dito sa ika-10 huling gabi ng Ramadan. Sa isang salaysay nito na binanggit dito ay dito sa witr, ibig sabihin yung gansal sa huling gabi ng Ramadan. So natalaki na natin ito yung 21, 23, 25, 27, 29. So binanggit dito sa hadith nito na ang Muslim pinag-utusan siya na hanapin niya o siya ay magsikap sa Laylatul Qadr dito sa huling 10 gabi ng Ramadan. Na ang gagawin niya dito is ang pagdarasal bil qiyam. Sabihin lahat ng uri, kahit anong pagdarasal, no? Mga sunnah, qiyamul layl, tahajjud, ihya'ul layl, bubuhayin niya yung kanyang gabi sa pamamaraan ng pagsunod niya sa Allah subhanahu wa ta'ala min salatin mula sa pagdarasal wa dhikrin wa qiraatin wa ghayru dhalik, at pagbunita sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagbabasa ng Quran. So yung ibig sabihin ng yujawiru ay siya ay yung pamamalagi sa masjid, yung i'tikaf. Binanggit dito na yung sinasabing tahari ay ang kanya is pagsisikap sa paghanap nito. So binanggit dito sa hadith nito na yung pagsisikap sa Laylatul Qadr dito sa gansal niya doon sa ika-10 huling gabi ng Ramadan. At kapag siya ay nahirapan o wala siyang lakas na gawin iyon, ay kahit sabi niya dito, doon lamang sa mga gansal niya. Tulad nung nabanggit dito, ika-21, ika-25, 23, 25, at ika-29. So yan po ang binanggit dito. So, natatangi sabi niya dito sa Laylatul Qadr na ito na pinakamainam na mga gawain. At merong nakapagsabi dito na kabilang dito is yung ika-27 at saka yung ika-25 na mga kabilang yun sa mga mainam. At binanggit dito na ang lahat ng gansal na iyon is dapat pagsikapan ng isang tao. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa pamamaraan ng paggawa niya ng lahat ng uri ng mga ibada. Dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagsisikap dito. Kung baga ang propeta sallallahu alaihi wasallam nagsisikap sa ilang buwan, pero pagdating dito sa huling 10 gabi ng Ramadan ay higit siyang nagsisikap. So yun ang pagpapaliwanag nila. So dito tayo sa Fadlul Istighfar, wad du'a'i akhir layl. Ang kainaman ng paghingi ng kapatawaran o pagduwa sa huling gabi na iyon. So binanggit ni Abi Hurairah, kaluguran siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan ang sugo ng Allah, sumakanya nawa ang kapayapaan kaning sinabi, yanzilu rabbuna kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul layl al-akhir fayaqul man yad'uni fa astajib lahu wa man yas'aluni fa u'tiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu muttafaqun alaih.
So ayon sa hadith na ito, sabi ni Abi Huraira, kaluguran siya ng Allah, katotohanan ang sugo ng Allah ay kanyang sinabi, no? Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay bumababa. Binanggit niya dito, bumababa sa tuwing gabi, no? Dito sa daigdig, kapag ang natitira na lang is ikatatlong bahagi ng huling gabi, no? So ang Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang trono, bababa sa kalangitan ng mga tao sa ikatatlong huling gabi ng huling gabi, no? Ikatatlong bahagi ng gabi. At kanyang sasabihin, sino man ang humingi, manalangin sa akin, ay aking ibibigay ang kanyang panalangin, no? Yan ang pan. Sino man ang magduwa, no, humiling sa akin, ay aking ibibigay ang kanyang kahilingan. So, ibibigay ko sa kanya. At sino man ang humingi ng kapatawaran sa akin, ay patatawarin ko siya. So dito, nabanggit dito, sa hadith na ito, yung kainaman ng dua. Kainaman ng dua, yung panalangin. At ang paghingi ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala. At yung istighfar, paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala sa huling gabi. Dahil ang panalangin, binanggit dito, panalangin, sabi niya, sa oras na iyon ay hindi tinatanggihan ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag nakuha niya yung mga kondisyon. Kapag nakuha niya yung mga kondisyon at yung mga nakakaharang sa panalangin niya. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kanya itong tinatanggap, no? Yung kanyang panalangin. At ibibigay rin ng Allah subhanahu wa ta'ala wa ita'i liman sa'alahu. Kanya rin ibibigay ang kahilingan nito, yung isang taong hihiling sa Allah subhanahu wa ta'ala o humingi ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun rin, no, kanyang patatawarin ang sinumang magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, no? So, hamakin yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, no, binanggit ng Allah na pinatawad ng Allah ang kanyang mga kasalanan, pero lagi siyang nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, no? So, paano pa kaya tayo na marami tayong kasalanan? Ang propeta is wala ng kasalanan. Kung gagawa man siya, patatawarin pa rin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero lagi siyang humihingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kanyang binanggit na, ya ayuhan nas, tubu ilallahi wastagfiru. Fa inni atubu ilallahi wastagfiru wa astagfiru fi kulli yawmin 70 marra. Wa fi riwayatin 100 marra. No? Sabi niya, o kayong mga tao, humingi kayo ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magbalik loob kayo. Ya ayuhan nasu, tubu ilallah. Magbalik loob kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wastagfiru, at humingi kayo ng kapatawaran, no, sa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in yastagfiru, katotohanan ako ay humihingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, wa atubu, at nagbabalik loob sa Kanya sa isang araw ng sa loob ng 70 beses. No? Ibig sabihin sa isang araw is 70 beses siyang humihingi ng kapatawaran at nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang salaysay naman ay 100 beses. Isang daang beses siyang humihingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala at nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Samantala wala na siyang kasalanan. No? So paano pa kaya tayo? So dapat lang sa atin, na bilang pamayanan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam is paramihin natin ang pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. At lalo na higit sa buwan na ito, no, yung huling 10 gabi ng Ramadan, so lalo tayong magsikap sa paghingi natin ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. So binanggit dito na katotohanan, pinuri ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga aliping mananampalataya na yaong mga taong papasok sa paraiso.
At kanya itong kanyang binanggit dito yung kanilang mga katangian. No? So sabi dito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, as-sabirina. Sila yung mga nagtitimpi. Was-sadiqina, yung mga totoo. No? Yung mga makatotohanan sa kanilang mga ginagawa o sa kanilang mga sarili. Wal-qanitina wal-munfiqina. At yung mga taong naging masunurin sila sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at ginugugol nila ang kanilang yaman sa landas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at yung mga taong humihingi ng kapatawaran sa gabi. No? Ang tinutukoy dito is yung Ramadan, no? Yung huling gabi. So ito yung pinuri ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na mga taong papasok sa paraiso, yung mga taong mapagtimpi, no? Yung mga makatotohanan sa kanilang gawa, sa kanilang sarili, at yung mga taong masunurin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at yung mga taong ginugugol nila ang kanilang yaman sa landas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at yung mga taong mahilig humingi ng kapatawaran sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi pa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil asharihum yastaghfirun, no? At sa mga gabing iyon, sila ay humihingi ng kapatawaran sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ito yung gabi ng Ramadan, no? So paramihin natin ang paghingi ng kapatawaran sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upang sa ganun is patawarin tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam po natin na ang mga malalaking kasalanan, waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh, no? Ang malaking kasalanan is hindi po ito nabubura ng ating mga pagdarasal, ating pag-aayuno, no? Hindi po ito nabubura. Mabubura lang ito sa pamamaraan ng ating pagbabalik loob sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yung totoong pagbabalik loob sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung pagsisisi, no? Pagsisihan natin yung ating ginawa. So dito sabi niya sa gabing ito, nung mabiyayang gabi na ito, is naipon ng isang mananampalataya, sabi niya, yung gabing iyon na oras na kung saan tinatanggap ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang panalangin. At yung pagbaba ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wan nuzulul ilahi, ang pagbaba ng Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa kanyang trono papunta sa kalangitan ng mga tao doon sa huling ikatatlong huling bahagyan ng gabi. Oo. Then, at yung kanyang pagpapatira pa. Alam ba ninyo mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang sa mga panalangin na tinatanggap ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi niya tinatanggihan yung oras na ikay nagpapatira pa. Kasi meron kasing mga panalangin na merong itong mga oras, na kung saan pag doon siya nasakto sa oras na doon ginawa ng isang taong mananampalataya sa oras na yun, hindi po ito tatanggihan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So dito sabi niya yung sujud is tinatanggap po dito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang panalangin. Lalo na sabi niya dito sa dakilang panahon na ito, no? Syarful zaman, no? Yung dakilang panahon na ito, wahuwa Ramadan, itong buwan ng Ramadan, no? So ang mga salafus salih, yung mga mabubuting mga tao, no? Sa ating pamayanan, sabi niya, sila ay nagsisikap, no? Upang maitaguyod nila ang pagdarasal, no? Sa gabi, qiyamul layl. Binanggit niyo sa Sheikh Dulamin yung qiyamul layl. Yung lahat, pag sinabing qiyamul layl, no? Is general term po yun, no? Lahat ng dasal sa gabi, yung pagdarasal ng gabi, tahajjud man ito, tarawih. Ang kaibahan lang, pag tarawih sa buwan lang ng Ramadan. Ang tahajjud is kahit anong araw, kahit anong buwan. So yun, sinasagawa nila. Sila ay isinasagawa nila o sila ay nagdarasal sa gabi, qiyamul layl. Higit sa lahat, dito sa buwan ng Ramadan na ito, bilang pagsunod nila kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kasi ang mga sahaba, kung binubuhay nila yung mga sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. So,
Binanggit dito, inna fil layli sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha ta'ala khairan min amri dunya wa akhirah illa a'tahu Allah iyahu wa dhalika kulla layl. Sabi niya sa isang gabing iyon. Sa gabing iyon, sabi niya, isang oras sabi niya ay ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang mananampalatayang Muslim ang kanyang kahilingan. Ibibigay po ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, kung siya ay manalangin sa gabing iyon, magdarasal, ipagkakaloob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ganun din sabi niya sa bawat gabi. Kahit marapat sa isang mananampalataya na magsikap siya sa pagdarasal ala salati tahajjud. Siya ay magsikap sa pagdarasal ng tahajjud. Kung hindi niya kaya sa masjid, so doon siya sa bahay niya magsala ng tahajjud. Then, upang sa ganun sabi niya, is mapapaloob siya doon sa mga dahilan na tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang panalangin. At higit sa lahat, maging ikhlas siya sa kanyang gawain. Kasi kahit gaano ka pa, halimbawa, nagtahajud ka, pero iba naman yung intention mo, yung hangarin mo, so hindi po tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alamin natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lahat ng gawain, hindi po nawawala dito yung sinasabing ikhlas. Lahat ng uri ng ibada, basta pag sinabing ibada, kinakailangan nandun yung ikhlas. Kasi pag wala yung ikhlas, hindi po tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ikhlas is gawin mo yung isang bagay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung sinasabing ikhlas. Magdasal ka para sa Allah. Mag-ayuno ka para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pupunta ka dito para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ika'y nag-aaral para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung sinasabing ikhlas. Para makuha natin, para tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung ating gawain. Kasi pag wala yun, so hindi po yung tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay mapalapit sa Kanya. Mapalapit tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng paggawa ng mga gawaing mabubuti at mga nawafil, mga sunnah. So naipaliwanag na natin yung sunnah. Ano yung mga nawafil? So, yun po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So dito magtatapos ang ating talakayin o usapin sa sa oras na ito. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.